Mainit na sinalubong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ang Pangulo ng Republic of Palau, sa isang welcome ceremony sa Palasyo ng Malacanang. Hinandugan ng visiting head of state ng arrival honors sa Kalayaan Grounds kung saan ipinakilala rin ang mga miyembro ng delegasyon sa dalawang leader. Matapos ang seremonya, pumirma sa guestbook ang Palau President bago magsimula ang pulong ng dalawang bansa. Our formal diplomatic relations may be young, having been established only in 1997. But our two neighboring nations have had heritage and history in common. As we now meet in Manila, our hope is to further expand our engagements in practical and impactful ways, from agriculture and fisheries to development and technical cooperation. We hope to further advance our mutual support in various fora in these critical areas. And now more than ever, we need to be together to support each other in these challenges that we have. So we're looking forward to the meetings and continued collaboration in strengthening the bond between our two nations. Ours is a friendship born out of the common struggle for independence and for freedom. It is rooted in the strong historical ties and cultural affinity between Filipinos and Palauans that remain to this day. Our growing trade relations are an undeniable indicator of meaningful opportunities in the Philippines-Palau economic relations. I reiterated the Philippines' commitment to be a trusted partner, an innovative pathfinder, and a dedicated peace builder. I look forward to advancing initiatives with Palau that will help achieve a sustainable, resilient, and inclusive future for our region. Today, the Philippines and Palau stand united by the relationship that is steeped in our shared past, fostering cultural bonds and familial ties alongside a mutual commitment to peace, democracy, and the rule of law. As we navigate contemporary challenges, it is imperative that we engage diplomatically and collaborate closely. As I often say, we are stronger together. I am honored to have President Whips Jr. with us in Manila today for his official visit to the Philippines. Sir, your welcome visit comes only a few months after your country's very peaceful elections, reflecting the importance that you place in our bilateral partnership. Our bilateral relations have much potential to grow, as evident in the discussions and agreements that we forged this morning. These agreements form the building blocks of the new phase in our relations. We thank the government of Palau for ensuring the welfare of the 4,000 Filipinos who have lived and worked in your country and for recognizing their contribution to Palau's development. Under President Whip's able leadership, I have no doubt that as we approach our third decade of diplomatic relations, our discussions today will reinvigorate not only our bilateral relationships and cooperations, but also our partnership in regional and multilateral fora. The Philippines, Manila is the closest foreign capital to Palau. It's fitting that so soon after our inauguration that we're here
to visit our friends, and I'd like to say are part of our Pacific family. We have a long shared history, and today has been a very productive day. Our human resources are our most valuable asset, and we are truly grateful for the 4,000 Filipino people that have called Palau home, because they are part of our development, they are part of our community, and they have helped us build a strong nation. We are here, of course, to further strengthen that bond in agriculture, healthcare, and provide business opportunities, and we encourage Philippine investment. Pinangunahan ni Pangulong Marcos Jr. ang panunumpa sa katungkulan ng veteranong broadcast journalist na si JBJ Ruiz bilang Ad Interim Secretary ng Presidential Communications Office o PCO. Nanumpa rin sa harap ng Pangulo si Attorney Claire Castro na magsisilbing PCO Undersecretary at Palace Press Officer na magbibigay ng press briefing sa Malacanang Press Corps. Bumisita sa palasyo ng Malacanang ang Defense Minister ng bansang Japan at nakipag-usap kay Pangulong Marcos Jr. Sa kanilang pulong, inihayag ng Pangulo ang kahalagahan ng pagbisita ng Japanese Defense Minister sa Pilipinas para lalong tumibay ang defense cooperation sa pagitan ng dalawang bansa sa harap ng mga pagsubok na kinakarap ng Indo-Pacific. Ang Japan ay isa sa 4 na strategic partners ng Pilipinas sa buong mundo. Nakipagkita kay Pangulong Marcos Jr. ang executives ng Amcor Technology, isa sa largest providers ng outsourced semiconductor packaging, design at test services sa buong mundo. Ipinarating ng Pangulo ang mahalagang papel ng Amcor para lalong lumago ang semiconductor industry sa Pilipinas, lalo na't mas nagiging skilled ang mga Pilipino sa chip manufacturing at circuit design. Pinamunuan ni Pangulong Marcos Jr. ang sectoral meeting patungkol sa Metro Manila Smart City Infrastructure for Network Resilience Project. Tinalakay ang pagkakaroon ng isang centralized fiber optic network na kokonekta sa 17 local government units sa Metro Manila para sa pinahusay na pagresponde sa aksidente, traffic management at real-time flood level monitoring. Sa isa pang sectoral meeting, tinalakay ni Pangulong Marcos Jr. ang Department of Water Resources Bill kung saan iminungkahi ng National Economic and Development Authority o NEDA ang DWR Bill bilang urgent. Bawat linya sa inyong balat at bawat puting buhok ay bahagi ng hibla na naghahabi ng ating kasaysayan. Sa bagong Pilipinas, hangad natin na mabuhay ng may ginhawa at dignidad ang ating mga matatanda. Sa ating mga senior, naway magkaroon kayo ng marami pang panahon na kagalakan kasama ang inyong mga minamahal sa buhay. Hiling ko rin na magkaroon po kayo ng mas matatamis na kwento na ibabahagi sa susunod na henerasyon. Sapagkat sa huli, ang ating mga senior ang nagdala ng liwanag sa ating mga tahanan. Ang mga senior ang nagbigay ng gabay sa taong bayan patungo sa tagumpay ng ating inaabot dito na bagong Pilipinas.
Una sa lahat, pinalawig lang yung batas. Dati-rati noong 2016, 100 years old makakatanggap ng 100,000. Noong 2024, ng February sa araw na ito, ay nilagdaan naman yung expanded centenarian cash gift kung saan ang milestone ages natin ng 80, 85, 90 at saka 95 ay makakatanggap ng 10,000 pesos. But heto, March 17, 2024 ang effectivity nito. At tayo sa National Commission of Senior Citizens, natutuwa tayo at tayo ang naatasan na mag-implement nito. Dahil ang komisyon na ito ay talaga namang siyang dapat nangangalaga, nangangasiwa para sa mga benepisyo, mga rights at kung anong mga kailangan ng ating mga nakatatanda. Malaking bagay ito sa kanila. It's not really about the finance. Well, of course, 10,000 is 10,000. Makakatulong pambili ng kanilang mga maintenance medications. But it's more than that. It really is a showcase of how the government, yung pamahalaan natin, sa kultura natin, na talagang pinapangalagaan natin yung dignidad ng ating mga nakakatanda. Kami ay talagang taus-puso nagpapasalamat sa ating Pangulo at sa lahat po ng ating mga policy makers at lahat ng ahensya ng gobyerno, lalong-lalo na ang local government units. Kasi nga naman sila ay talagang todo suporta sa ating programa para sa ating mga nakatatanda. And for all of this, sa amin pong mga kasamahan sa komisyon, kami po talaga ay nagpapasalamat sa ating Pangulo. Mainit na tinanggap ni Pangulong Marcos Jr. ang bagong Asian Development Bank o ADB President sa Palasyo ng Malacanang. Sa kanilang pag-uusap, inilarawan ng Pangulo ang ADB bilang most important partner ng Pilipinas dahil sa funding support nito sa iba't ibang programa ng administrasyon na malaki ang naitulong sa pagpapalago ng ekonomiya ng bansa. Formal na tinanggap ni Pangulong Marcos Jr. ang credentials ng Ambassador ng Palestine sa isang formal na seremonya sa Palasyo ng Malacanang. Tiniyak ng Pangulo na patuloy isusulong ng Pilipinas ang kapayapaan at kaunlaran at binigyang diin ang kahalagahan ng international order at karapatang pantao. Inihandog din ng Ambassador ng Slovenia ang kanyang credentials kay Pangulong Marcos Jr. Siya ang kauna-unahang resident ambassador ng Slovenia sa Pilipinas, simula nang maitatag ang diplomatic relations sa pagitan ng dalawang bansa noong May 26, 1993. Sa presentation of credentials ng ambassador ng Sweden, ipinarating niya kay Pangulong Marcos Jr. na ang Pilipinas ay priority partner ng kanyang bansa. Sinusuportahan din ng Sweden ang United Nations Convention on the Law of the Sea at ang Freedom of Navigation. Malugod ding tinanggap ni Pangulong Marcos Jr. ang credentials ng Ambassador ng Egypt sa Pilipinas. Ipinarating ng bagong ambassador ang commitment ng Egypt para palakasin ang bilateral relations, trade and investment, pati na ang cultural at people-to-people exchanges sa pagitan ng dalawang bansa. Ang direktiba niya, tapusin natin yung Pasig River sa termino niya at pagandahin at i-maintain. At ang sabi niya sa akin, nang makita kami ng ginagawa, kaya ba tapusin to, Sekretary Acosar, para naman makita ng mga mamamayan natin na tayo hindi drawing. Ngayon, sasabi niyang hindi drawing, pinanindigan ko po, Sir, yes sir, hindi natin i-drawing to. Ito ay itatayo po natin. Ngayon, mararamdaman niyo na po na ito po ay nakatayo sa utos ng ating Pangulo. At pinakamalaking bagay po nito, yung alalay at tulong po ni First Lady. Every 2 weeks, nagpapatawag po siya ng meeting para ma-supervise ang pagpapatakbo ng Pasig River. Ito yung kasi yung tinatawag namin showcase. Kasi showcase. Kasi itong Pasig River, 25 meters, 25 kilometers. So pag pinag-uusapan yung Pasig River, ang haba-haba, di ba? From Manila Bay to Laguna de Bay. So paano mo i-drawing at paano mo ikukwento sa tao yan? Anong gagawin mo? Ay haba-haba. So ang napag-usapan namin ni First Lady, gumawa muna tayo ng showcase para makita ng tao at ang investor kung ano ba ang pupuntahan nila. So
Nagawa na itong showcase. Ito yung showcase naman to, kokopyahin na to along the way hanggang doon sa Laguna Bay. So, pagka ito ang ginawa na, by next year, siguro next month, in a month's time, ang gagawin naman niyan, yung parte ng puntang Makati. So, ito pa lang, ipakikita pa lang at para malaman ng mga tao na ang Pasig River ay hindi drawing. Totoo na. Nakita niyo naman, di ba? Kalahating milyon tao, isang gabi kung minsan nandito. At niyanamnam nila yung pinaghirapan ng gobyerno at lautos ng ating Pangulo at the First Lady, yung pinaghirapan ng mga nagtagawa dito sa Pasig River. Ito po sa tulong ng agency na pinag-uusapan, yung interagency, lalo-lalo po yung DNR, si Secretary Yulo. Sa po malaking bagay sa atin si Secretary Yulo, kasi po siya ang katuwang ko dito sa paggawa ng Pasig River at pagpapalinis ng Pasig River. At ito ay pipilitin po namin matapos sa panahon ng ating mahal na Pangulong Marcos at sa mga pribadong sektor na nagtutulong sa atin. This river has served Manila as a lifeblood long before our generation was conceived. Because in its waters we see reflections of our dreams and our history. And at times, we have to admit our share of neglect. But we are changing that. With the opening of this new phase, we have created a pedestrian-friendly heritage corridor. One can jog, walk, or bike from Intramuros to Manila Central Post Office, across the historic and beautiful Jones Bridge, into the equally historic and cultural Binondo area. I am thrilled to see the social and economic development of a fully revitalized Pasig River and what it will mean for Metro Manila once again. Our mission is simple, but it is difficult. To bring back the river to its pristine state, make it a vibrant waterway once again for life, for culture, and for mobility. Patuloy ninyo akong samahan sa landasin na ito. Langhapin natin ang sariwang hangin at masdan ang mga sinag ng ilaw sa tubig. Naway lagi nating matatandaan, ito ay ating ilog. Ito ay ating kinabukasan. Sama-sama tayong bubuhayin ito.
Sa akin po, papasalamat. I'd like to thank the national government for the several infrastructure initiatives that have been going on in Zambales now. More particularly, the Mangatarem-Santa Cruz, Kalikasan Road, and the Kapas-Botolan Road. We'll be really thankful, but we also project potential problems in the future. So we surmise that with the opening of the two road nets, we'll be more open to visitations by the tourists, but then it may also create additional traffic. So we're preparing also for that now, and we're coordinating with the DPWH for that purpose. These are all the schemes that are in place. Kailangan lang natin palawakin, but we are moving it so that our production will increase. We had a bad year last year because of the drought, tapos tuloy-tuloy naman, sunod-sunod naman yung bagyo. So daming nasira. But we're hoping that this year will do better. And that the production, but even then, the production was still the highest ever recorded in the Philippines. So this year, we are anticipating it will be even higher. So lahat ng pwedeng gawin para tulungan ng production, ginagawa natin. Sa pagpapatuloy ng kampanya para sa darating na midterm election, muling ipinakita ni Pangulong Marcos Jr. ang buong suporta sa senatorial candidates ng administrasyon. Dinaluhan niya ang Alyansa para sa Bagong Pilipinas Rally sa City of San Jose del Monte sa lalawigan ng Bulacan.